At sana walang mag-skip ng ads. Yun lang. Maraming salamat. Simulan na natin. Pagsapit ng madaling araw, biglang nagising ang buong pamilya nitong sinuli dahil sa ingay ng mga kababaryo nila. Nagkatay kasi yun ng mga baboy para sa araw ng piyesta. Hanggang sa pumutok na ang bukang liwayway, kaya't kaagad na siyang lumabas ng bahay para bibigyan ng mga pagkain ang mga alaga niyang mga manok bago pa man siya pumuntahan ng kanyang kababaryo para dadalo sila sa sabungan. May kunting handaan naman sila, subalit ang gumagawa nun ay ang iba niyang mga kapatid at mga magulang. Nang matapos na siyang magpakain sa kanyang mga alaga, sakto namang dumating si Guyo at ang isa nitong pinsan na may dala-dalang mga manok. "Oy, Nuli! Ano? Tara na? Para makahanap tayo ng magandang katapat." Wika pa ni Guyo dito kay Nuli. "O par, tawagin ko lang yung kapatid kong si Mayok." Sabay pasok sa bahay nila. Pagpasok niya sa kanyang silid, halos nanginginig naman ang kanyang mga kamay habang dinudukot ang birtod sa bayong na nilagyan nito. Simulat sa pulkasi, si Manong Duming ang humahawak ng bagay na yon. Ang dinala niya ay ang kapirasong kahoy nang siyang ginagamit ni Manong Duming bilang pangalso ng tari. Iniwan niya ang birtod na may butas sa gitna dahil nangangailangan yun ng mga usal para maikubli ang wangis ng bagay na yon. Kagaya nung una, si Manong Duming ang naghawak sa bagay na yon. Medyo nag-aalangan pa siyang dalhin ang bagay na yon dahil ang sabi ni Manong Duming, bawal mahawakan ng ibang tao ang gamit na yon dahil mawalan ito ng bisa, lalo pat wala yung pakaing dasal. At isa pa, hindi pa siya nakaranas ng magkabit ng tari. Kadalasan kasing mga taong may mga tangan na mutya, puro marunong magkabit ng tari yon dahil nga bawal mahawakan ng iba. Kahit ganun pa man, dinala pa rin niya ang parte ng birtud at lumabas ng bahay. Paglabas niya ng kanyang silid, sakto namang nakita niya ang kapatid niyang si Mayok habang nagipag-usap nila Guyo. "Yok, isama mo na kita doon sa sabungan at dalhin mo yung dalawa nating manok, yung nakabukod sa ilalim ng langka." Wika ni Nuli sa kanyang nakakatandang kapatid. Tumitig lang naman sa kanya ang kanyang kapatid na para bang nagtataka ito. "Magsasabong ka na naman, kuya. Baka magagalit si itay niyan." Sagot naman nito sa kanya. "Huwag kang mag-alala. Alam na ni itay kagabi ko pa yun sinabi yan eh." Wika naman niya dito. Kaya't wala nang nagawa ang kanyang kapatid at sumunod na lang sa sinabi niya. "Ano par? Alis na tayo? Mag-alas 10 na oh. Baka mahuli pa tayo niyan." Wika naman ni Guyo kay Nuli. Makalipas pa ang ilang minuto, kasalukuyan na silang naglalakad ng baryo papuntang sabungan. Kasama niya noon si Mayok nang siyang nagdadala sa kanyang panlaban na manok, at ang kaibigan niyang si Guyo at ang pinsan nitong si Leroy. Habang naglalakad ang pangkat nila Nuri sa baryo, hindi namang maiwasang pag-usapan itong si Nuli sa mga taong nakakilala sa kanya. Nakisyo pariwarang bata at walang pinag-aralan. At isa pa, sugarol. Yan mo lang yung mga taong mapagusgas sa ating paligid. Magsasawa din naman yan eh. Pagtatanggol sa kanya ni Guyo na isa ding sabungero. Paglapit ng pangkat ni Nuli sa sabungan, nagsitinginan sa kanya ang mga sabungerong kababaryo lang din niya, kasama na rin ang mga dayong mga tao. Kalat na kalat kasi sa kanilang baryo ang pagpapalaya sa kanya ng kanyang ama noong dumaang ilang buwan. At doon niya nakatagpong muli ang isang kilalang mananabong na palaging tumalo sa kanya. Palagi siya ang hinamo ng lalaking yon noon kapag nagkatagpo sila ng landas. Iniiwasan ang lalaking yun ng ibang sabungero dahil bukod sa kayabangang taglay nito
Usap-usapan din na may mutya itong tangan pagdating sa larangan ng tigbakay. Par, di ba yan yung lalaking palagi mong nakakasagupa sa laban? Wika naman ni Goyo sa kanya nang siyang sinagot naman niya ng, "Oo, nakita ko nga eh." "Nako, iwasan mo yan par, di ka mananalo dyan." Sagot naman pabalik ni Goyo sa kanya. Habang nakaupo sila sa isang banda na may nagtatapatan ng manok, nasipat sila ng lalaking tinutukoy nila kanina. Lumapit yon sa kanila at nagwika ng, "Uy, Nole, andito ka na naman? Ilan yung manok mong dala dyan?" Wika nito sa kanila. Hindi umimik itong sinuli, bagkus iniiwasan niya ito ng tingin. Subalit talagang makulit ang lalaking yon. Hindi pa yon nakontento at nagwika yon ng, "Kahit dalawa pa yung dala mong manok, isa lang ang itatapat ko dyan." Wika nitong nakakairita. Daldal ng daldal yun sa kanya kahit hindi niya yun kinakausap. Lumapit yun sa kanya ng bahagya, may hinawakang manok. "Ito, may panlaban ako dyan. Mas maliit ito kaysa sayo. Ano, kakasa ka ba?" Wika nito kay Nole. Nakatingin lang itong sinuli sa lalaki habang hindi umimik. Maya-maya pa, sinagot niya ito ng, "Sige, kakasa ko." Nang marinig yun ng makatapat niya, ngumisi lang naman yun habang nagwiwika ng, "Ayan ang gusto ko. Kakasa ka agad. Ano, game?" Wika ng dati niyang katunggali sa sabungan na kampanting nagsalita. Subalit bigla siyang napaisip kung sino naman ang magkakabit ng tari. Mayroon siyang dalang-dalang bulang. Ang problema nga lang, hindi siya marunong magkabit nito. Kahit walang kaalam-alam itong sinuli sa pagtatadi ng bulang, sinubukan pa rin niya yung gawin. Nag-alala na rin sa kanya ang kanyang kaibigan at sinabihan siya nito na ipaubaya na lang ang gawain yon sa mga nagtatadi ng bulang doon. "Hoy par, sigurado kang ikaw magkakabit niyan? Baka masugatan ka pa dyan." Wika naman ni Goyo sa kanya. Subalit nagmamatigas pa rin itong sinuli at ipinatuloy ang kanyang ginagawa. Mabuti nga lang ay may alam ang pinsan ni Goyo sa pagkakabit ng tari, kaya't itinuro nito kung saan yun sisimulan. Nang malingat ni Nuli ang kanyang mga kaibigan, pasimple naman niyang ikinabit ang bertud na gamit-gamit nila noon sa mga laban nila Manong Duming. Magamat may duda pa itong sinuli, pero sinubukan pa rin niya yung ikabit sa kanyang manok. Medyo natagalan sila sa pagtatali ng bulang dahil una yung ginagawa ni Nuli. Pagpasok nila sa ruweda, nauna na pala ang kalaban doon sa loob. Pagpasok niya ng ruweda, nagwika sa kanya si Goyo ng, "Nuli, sana hindi kakalas yung tari mo. May agimat yung makakalaban mo." Wika ni Goyo sa kanya. Sa mga nakakilala sa kanyang kalaban, halos yun doon pumusta. Maliban lang sa mga bagong dumating, ay doon yun pumusta sa kanya dahil kitang-kita nito ang tindig sa pambato ni Nuli na sobrang ganda. Ang inilaban kasi niyang tandang ay yung galing kila Umar. Kaya't masasabing angat yun sa laban. Pero hindi yan ang sinasandala ni Nuli, kundi sa birtud niyang taglay. Pagsalpukan ng mga manok sa ere, isang banggaan lang ay biglang napatayo ang kanyang kalaban na may kilalang may mutya. Dahil kitang-kita nito ang pagtalsik ng ulo sa manok nito doon sa gilid ng ruweda. Nagtatalon-talon ang katawan ng manok na halos makakatama pa yun sa mga taong nanunood. Gulat na gulat noon ang kanyang kalaban habang nakatitig sa kanya ng masama. Dahil simulat sa pool, unang-una pa niya itong natalo
doon sa kanilang baryo kapag nagsasabong. Lalabas na sana siya ng ruwida, dala-dala ang bihag na manok. Nang nagwika ang katunggali niya ng, "Hoy, isa pa! Huwag ka munang alis!" Wika nito sa kanya. Tumitingin siya kay Guyo, subalit maging ito, suminyas na okay, ribansa daw. Nang makuha na ng referee ang pagpasya nitong ni Sinuli, muling itinakda ang tagalista ng tagasabong. Kaya't ang nangyari, tuloy ang laban. Hindi na rin tinanggal ang tari ng manok ni Nuli dahil kontinyo nga. Nang bibitawan muli ang dalawang panig, kaagad nagharap ang mga manok. Habang papasugod ang manok ni Nuli, tila ba hindi ito nakita ng kalaban. Nakatingin yun sa himpapawid na para bang may nakikita yung insektong lumilipad. Pagsugod ng pambato ni Nuli, animoy nahimasmasan ang kalaban, kaya't bigla yung naalerto. Pero wala na. Nakatama na ang manok ni Nuli. Lumipad pa ang kalaban na paganti. Subalit paglapag nito, bigla na lang yung natumba at sumuka ng dugo. Yung pagsugod pala sa pambato ni Nuli ay diretso pala yung tumama sa kalaban. Naghiyawan ang mga kaibigan ni Nuli at isa na dito ang kanyang kapatid at si Guyo. Paglabas nila ng sabungan, hindi mamayaw sa kakadaldal itong si Guyo dahil maging ito hindi makapaniwala sa nangyari. Tila ba isang ganador ang hawak na manok ni Nuli at isa pa sa pinagtataka ni Guyo, unang ginawa ni Nuli ang pagkakabit ng tari, pero nagawang pumatay ng dalawang manok at ang ikinamangha pa dito, isang antingiro ang kanyang nakakasagupa. Habang tinatanggalan nila ng tari ang manok, panay ang pagpipisil ni Guyo sa tandang ni Nuli kung nagkaroon ba ito ng sugat, subalit malinaw pa sa tubig ng bukal na wala yung kagalos-galos. Maraming mga kababaryo niya ang saksi sa ginawa ni Nuli at manghang-mangha sila dito. Maniwala man kayo o hindi, halos lahat ng nakilala kay Nuli mga sabungero, humaplos yun sa kanyang ulo bago yun pumasok ng ruwida, sa paniniwalang baka matalsikan sila ng swerte ni Nuli. Magamat weirdo ang ginagawa ng mga ito sa kanya, hinayaan lang naman niya yon dahil purong kakilala niya yon. Subalit maigi siyang nag-iingat, baka mayroong makapansin sa kanyang sikreto. Makalipas ang isang oras, muling napagdesisyon na ng pangkat ni Nuli na kumasa sa mga ibang sabungirong nagyaya sa kanila. Akala ni Guyo ay nagkataon lang ang pangyayari, subalit hindi nito inasahang muling maghasik ang tangan-tangan nitong si Nuli. Nang magsimula na ang laban, maraming pangontra ang inilagay ng kalaban sa ruweda. Nandun na yung paghagis ng asin, luyang itim, sanga ng kahoy na hindi mawari kung anong uri. Subalit wala yung epekto dahil hindi naman nila alam ang dahilan. Ang inilaban ni Nuli na manok ay ang pinakamahusay niyang manok na kulay puti. Ang tawag nila sa dugong nananalaytay sa manok na yon, kung hindi ako nagkakamali, white jackal ata o white hawk, basta yun na yon. Pagbitaw niya sa kanyang nilalabang manok, kaagad yung dumikit sa kalaban at walang tigil sa pagpapalo. Kahit nakatagilid yun o mapahiga, talagang dikdikan ang ginagawa sa laban ng kanyang manok. Subalit lingid sa kaalaman ni Nuli, hindi ang kanyang manok ang punterya ng kalaban. Nasipat kasi niya yung animoy mayroong insektong lumilipad na pinagtuunan ng kalaban. Subalit sa paningin ng mga tao, wala silang napapansin sa laban na yon. Sa unang laban ng kanyang pangalawang manok, nakuha nito ang unang panalo. Nang siyang hindi lubos maisip ng taga-baryo niya, mayroon pa siyang naririnig sa paligid ng sabungan na kiso may dagon siyang gamit. At yung iba naman, sinabing sa lahi yun ng mga manok niyang inaalagaan. Habang nasa loob siya ng ruweda, tuwang-tuwa naman si Guyo sa kanyang tagiliran. Dahil sa ipinamalas ng mga pambato nitong si Nuli,
Maraming mga matang nakapuntarya sa kanya. Ang iba pa dito ay ang mga batikang mananadi ng bulang. Paglabas niya ng ruweda, hawak na niya ng kanyang manok na galing sa laban. Ang kanyang bihag naman, nakaalalay doon si Goyo dahil tinatanggalan pa yun ng tari ng kalaban bago ito makuha ni Goyo. Habang si Mayok niyang kapatid, nakatuon yun sa dalawa niyang bihag sa unang labanan kasi, sa unang labanan ng isa niyang manok. "Kuya, mukhang nanghihingi ka lang ng manok na mabibihag ngayon ah." Wikang patawa-tawa ng kanyang kapatid. Kanya naman itong sinabihan na huwag mag-ingay at maasar pa sa kanila. Habang nakatayo siyang palingalinga sa paligid, hindi niya napansing may tao palang nakikinig sa kanyang likuran. Nang akmang alis na yon, bago pa niya napansin. Subalit narinig niya itong nagwikang papalis. Hindi magtatagal, malalaman ko rin yung sikreto mo, bata. Yun yung lalaking natalo niya kanina ng 2 bisis sa mga manok nito. Yun yung taong may kuro-kurong may agimat sa sabungan. At hindi lang yun, palagi niya yung nakalaban noon. At hindi lang yan, palagi siya nitong kinukutya na kisyo kahit ipusta pa raw niya ang kanilang lupain, hindi siya dito makakabawi. Nung una takot siya ng lalaking yon dahil nagtatangan yun ng aral sa kaliwa. Maya-maya pa, lumapit na si Goyo sa kanila, kasama na dito ang kanyang pinsan habang hawak-hawak na ang manok niyang bihag. Muling sinipat-sipat ni Goyo ang manok niyang ginamit kung nagkaroon ba yun ng sugat. Subalit pagtingin nila doon, ni katiting na galos ay wala silang nasilayan. Sa 3 laban inuli sa sabungan, nakapusta pala si Goyo sa kanyang manok, kung kaya't maging ito, nakakuha yun ng panalo. Nagwika yun sa kanya ng, "Par, parang araw mo talaga ngayon ah. Bakit hindi mo na lang lubos-lubusin? Tutal, may panalo ka na naman ay. Ilaban mo ulit." Wika ni Goyo na kaibigan ni Nuli sa kanya. Kaya't napapaisip siya kung bakit hindi niya subukang muli. Kaya't sinabi niya kay Mayok na kanyang kapatid ng, "Dong, bantayan mong maigi itong manok natin ha, at saka yung mga bihag. Huwag mong ipaglapit sa manok ni Goyo, baka mag-aawa yan." Wika niya sa kanyang kapatid. "Sige kuya, kasama ko naman si Kuya Leroy na magbabantay dito." Sagot naman ng kanyang kapatid sa kanya. Kaya't pumunta na silang dalawa ni Goyo sa may unahang banda ng sabungan. Pagdating nilang dalawa sa mga taong nagkumpulang mga sabungero, kaagad na silang sumali doon para makakuha ng magandang katapatan. Hanggang sa may tumapat sa kanilang manok na isang lalaking tagabayan. Habang itinabi ni Goyo ang kanyang manok sa kalaban, kung magkapariha ba ang tindig nito, itong sinuli naman, nakatitig naman ito sa pagmumukha ng lalaki dahil pakiramdam niya, pamilyar sa kanya ang lalaking yon. Hindi niya alam kung saan niya yun nakita, pero alam niyang nagkita na sila dati nito. Magamat kinabahan siya ng lalaking yon, patuloy pa rin sila sa pakipagtapatan doon. Nang magkasundo na sila Goyo at ang makakalaban nila, nagwika yun ng, "Sige boss, game, laban. Tawagin ko lang yung bus ko doon sa labas para makita niya rin kung ano ang makakalaban niya. Basta dito lang kayo, babalik rin kami." Wika nito sabay alis. Nang akmang kukunin na ni Goyo ang tari para ihanda, kanya itong pinigilan. "Par, huwag na muna. Tingnan na muna natin kung kanino yung manok na hawak-hawak nun," sabi niya kay Goyo. Maya-maya pa, hindi nga siya nagkamali sa kanyang duda dahil tauhan pala ang lalaking yon ng kanyang kaibigan, ang taong dahilan kung bakit nagkaroon siya ng manukan. Walang iba kundi si Umar. Paglapit sa kanila ng makakatapat niya, kasama si Umar dito, biglang natutulala si Noli nang magkatitigan sila ni Umar.
Buddy, ikaw ba yan? Wika niya dito. Habang si Umar naman, nanlaki ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Ikaw ba yan, Uli? Sabi ko na nga ba, ikaw yan, Umar eh. Ba't ka napadpad sa baryo namin? Tanong niya dito. Nang marinig yun ni Umar, sumagot naman yun ng napadpad nga kami dito eh. Naisabay lang sa mga taong sa bungirong umakyat dito. At di ko akalaing dito pala nakatira yung mga bunggaitang sa bungirong nakasama namin dati. Sagot nitong nakangisik sa kanya. Oo nga pala, Umar. Si Guyo kaibigan ko. Lumaban kami ngayon. Pagpakilala ni Nuli sa kanyang mga kaibigan. Kung kaya't ang nangyari, na-cancel ang dapat nila sanang laban. Pinakilala din ni Nuli ang lahat niyang kaibigan doon kay Umar nang siyang ikinagalak ng kanilang pangkat. Ayon sa kanilang pag-usap, nakaisang laban na pala si Umar, subalit sa kasamang palad, natabla ang laban. Nang dalhin nila Nuli at Guyo itong si Umar sa kanilang pwesto kanina, nagulat ito sa kanyang nasasaksiyan. Buddy, huwag mong sabihing bihag niyo tong 3 manok. Andito yung manok kong ibinigay sa'yo noon ah. Wika ni Umar kay Nuli. O buddy, yan nga yung nakadalawang bihag ngayon eh. At itong si Puti naman na ilaban sa'yo kanina, nakaisa na. Sagot naman niya rito. Nang marinig yun ni Umar, umiling-iling lang itong nakangising nakatingin sa kanya. Kakaiba ka talaga, Nuli. Ibig sabihin nun, pangalawa sana kaming tatalunin mo. Sagot naman ito sa kanya. Siyempre, hindi niya yun gagawin. Si Umar ang dahilan ng estado niya ngayon. Para mas sumarap ang kanilang kwentuhan, nagpabili ng alak at tuba itong si Nuli para naman mas sumarap ang kanilang kwentuhan doon sa magaganap o pangyayari. Buddy, saan na pala si Ermitanyong Doming? Hindi mo kasama ngayon ah. Wika naman ni Umar sa kanya. Ininom na muna nitong si Nuli ang kanyang tagay bago yun nakasagot. Simula nung nanggaling kami sa inyo, buddy, pag-uwi namin kinabukasan, umuwi din si Ermitanyong Doming sa bundok. Hindi na ako sumama doon dahil may mga manok pa akong kailangang tutukan eh. Kaya't yun, wala naman siyang nagawa. Dahil gusto din naman niya na dito na muna ako sa lugar namin. Bago ko kasi nakilala ang ermitanyo na yon, naglayas ako sa bahay dahil may nagawa akong kasalanan sa aking ama. Kaya simula nun, tumira ako sa bundok na mag-isa, sa lupa ng aking yumaong lolo. Kaibigan ng aking lolo ang ermitanyong si Doming. Wika niya dito. Sinabi niya dito ang lahat-lahat ng dulo at simula. Kaya naman naunawaan naman ito ni Umar. Hindi ko alam kung kailan bababa ang ermitanyo na yon. Pero sa pagkakaalam ko, bababa siya dito. Di ko lang alam kung kailan. Wika naman dito ni Nuli. Dahil sa kanilang usapan na yon, nakikinig lang naman sa kanila itong si Guyo na kaibigan pa ni Umar. O nga pala, Umar, kamusta na yung ina mo at si Manong Mundo? Tuluyan na ba silang gumaling? Tanong naman ni Nuli kay Umar nang siyang sinagot nito ng okay na si Inay Buddy. Nagawa na nga niyang magawa ang gawaing bahay. At si Itay naman, busy siya sa kanyang negosyo sa pagtutok sa manukan. Pero si Inay Buddy mukhang bibig nun kapag sa tuwing naalala niya ang sakit niya noon. Kayo ang laging binanggit. Maraming salamat talaga, Buddy, sa tulong niyo ni Manong Doming. Sagot naman ni Umar dito. Walang naman, Buddy. Mabuti tuluyan ang gumaling yung ina mo. Pero pakikamusta na lang sa pamilya mo, pero asahan mo, dadayo kami ni Manong Doming doon kapag magkatagpo kaming muli. Sagot naman dito ni Nuli.
Makakaasa ka, buddy. Pag-uwi ko, ikwento ko kay inay. Sagot naman dito ni Umar sa kanya habang nag-usap silang dalawa. Nang maubos na nila ang kanilang ininom, nagpasya ang kaibigan niyang si Guyo na ilaban na nito ang dala-dala nitong tandang na kanina pa nitong hawak-hawak. Kaya naman pinili ng kaibigan ni Nuli na makinuod sa laban sa manok ni Guyo. Subalit nung alukin yun ni Nuli na siya ang magkakabit ng tari, tumanggi itong si Guyo at nagwika ng, "Huwag na par, kaya ko na to. Manood ka lang. Si Leroy na ang bahala dito." Kaya't wala na siyang nagawa, kundi hayaan yon. Habang nag-uusap silang dalawa ni Umar, pasimple naman niyang tiningnan ang ginawa nitong si Guyo sa pagkakabit ng tari ng kaibigan nitong si Leroy. At doon niya napagtanto na hindi rin pala basta-basta ang kaibigan niyang yun, dahil nagtatangan din pala ng mga usal para sa laban ng mga manok na ilaban doon sa ruweda. May binuklat yun ng isang maliit na kulay itim na papel at animoy binabasa ang mga kataga dito. Maya-maya lang, umihip ito sa bunbuna ng manok, sabay tapik sa pakpak nito. Hindi siya nagpahalata na nakita niya ang ginawa ng kanyang kaibigan. Pagpasok ng kanyang kaibigan sa ruweda, kaagad na itong pumesto sa gitna. At doon napansin ni Nuli ang naging kalaban nito na sobrang laki ng agwat kumpara sa manok ni Guyo. Nang siyang ikinagulat ni Omar at napawika ito ng, "Buddy, ba't kumasa yung kaibigan mo sa manok na yan? Mukhang lugi yata tayo niyan eh." Pag-alalang wika ni Omar doon kay Nuli. Pumusta kasi yun sa manok ni Guyo, kaya naman ganun na lang itong mag-alala. "Iyaan mo lang par, makikita mo mamaya kung ano ang mangyayari." Sagot naman ni Nuli sa kanyang kaibigan. Ang taong nakakalaban ni Guyo ay tagabayan pa yun. Kampanting binitawan ng kalaban ang manok nito dahil nga malaki ang sa kanila. Nang bibitawan na ng kanyang kaibigan ang manok nito, kaagad nang nagpakiramdaman ang dalawang manok. At doon nakita ni Nuli ang kakaibang nangyari sa laban. Nang magsangkaan kasi yun ng isang beses, animoy susugod ang kalaban na manok, subalit aatras ito kapag umakto namang aatake ang kay Guyo. Kung tingnan kasi ang laban, animoy manok at aso ang naglalaban. Panay kasi ang pag-uugtak ng manok sa kalaban na para bang hindi manok ang kaharap nito. Nang hindi na maatim ng taga-karyo ang pagtatakbo ng kalaban, binilangan na lang yun ng 3 tuka. Subalit nang mahawakan yun ng taga-karyo para pagharapin muli, umayaw na ang kalaban. Dahil nga bihagay ang sabong na yun, dala-dala ng kaibigan ni Guyo ang manok na buhay. Dahil nga nakaposta itong si Umar sa manok nila Guyo, maging ito ay nakatanggap ng panalo. Habang nilapitan nila Umar at Nuli si Guyo, pangisingisi naman yung nakipag-usap sa kanila. Normal lang naman sa mga sabungero ang tumawa kapag nananalo. Subalit nagtataka si Nuli nang ipaglapit ni Umar ang kanyang manok doon sa bihag nila Guyo, nakapagtatakang lumalaban yun doon sa manok nila Umar. Kaya naman napawika dito si Nuli ng, "Uy par, mukhang tumapang muli yung bihag nyo, tingnan mo." Wika ni Nuli sa kanyang kaibigan. Pero nung ilapit yon sa manok ni Guyo, nakasalukuyang tinatanggalan ng tari, umaayaw yon. Maniwala man kayo o hindi, pero nung makalas ni Guyo ang bulang sa manok nito, biglang lumaban muli ang kanilang bihag. Doon ang sang napansin ni Guyo. Pinaglaruan kasi ng kapatid ni Nuli na si Mayok ang manok nitong bihag. Sinabi ni Guyo sa kanila na baka nagkataon lang ang lahat. Subalit malinaw kay Nuli na mayroon ngang kakaibang lihim ang kaibigan niyang yon.
Pero hindi yun napansin ni Omar dahil wala naman siyang alam sa mga ganong tangan. Pasimpleng lumapit si Nuli kay Goyo at pasimpleng nagwika ng, "Par, malakas talaga yung gamit mo ah. Pwede bang malaman?" Wika niyang pabiro dito. Nang marinig yun ni Goyo, ngumisi lang naman itong sumagot ng, "Ano ka ba, Par? Para yun lang eh. Nagtataka ka na. Tara, lalapit tayo doon sa tapatan. Ilalaban kong muli itong manok ko." Wika nito sa kanya. Nang sumabat ang kaibigan ni Goyo na si Leroy. "Oo nga paring Noli, bakit ni mo rin ilaban mo yung si puti mo?" Nang marinig yun ni Noli, sinabi niya dito na mamaya na. At naghanap na nga sila ng makakalaban sa manok ni Goyo. Nang may lumapit sa kanilang pangkat ng grupo ng mga matatandang may hawak na manok. Nasa 5 ang bilang ng grupong yon. Nasa tansya ni Noli, nag-edad ang iba doon ng 50 anyos at 70 anyos. Makikita mo sa pormahan ng mga matatanda na yon na pangkaraniwan lang. Nakasuot ng lumang pulo na sa palagay nila ay nanggaling yun sa bundok. Paglapit ng mga ito sa kanila Noli at Goyo, pinuntarya nito si Goyo na para bang yun ang pakay ng mga matatanda. "Di ba ikaw yung nanalo kanina sa ruweda? Batid kong ilalaban yung muli yung manok nyo. Wala kasi yung sugat, di ba? Baka may natipuhan kang labanan sa mga manok namin." Sabay lapag ng mga kasama nito sa mga hawak na mga manok. Nang makita ni Goyo ang mga manok nito, kaagad namang nakapili ang kaibigan niya para doon ay kakasahan. Pangkaraniwan na panabong lang ang mga manok ng matatanda na dala-dala nito. Kaya't ang iba doon, kinasahan ng mga taga-bayan. Sa sabungan kasi, mas piniling lalabanan ng taga-bayan ang mga Bisayang manok. Dahil ang sabi-sabi, hindi raw yun pumalo ng todo at hindi makipagdikdikan sa harapan. Yun nga, kinasahan yun ni Goyo nang siyang ginawa nitong pagkakamali. Dahil ang nakaharap pala nila, mga bihasang antingero pala ang pangkat na nilabanan ni Goyo. Kadalasan sa mga malalakas na antingero, bihasa din yun sa pangkontra ng birtud at mga mutya kapag hindi ito nakabalot sa isang sabulag na usal sa kanan. Nagtataka rin sila kung bakit sinabi ng mga ito na maliitan lang daw ang pusta sa kabila ng maraming mga big time ang dumalo sa sabungan na yon. Kahit ganon pa man, pumayag pa rin itong si Goyo na kasahan ang kalaban. Nang makapitana ng tari ang mga manok, kampante namang naglakad sila Goyo at Nuli papasok ng ruweda. Piniling sumama ni Nuli sa kaibigan niyang yon upang harap-harapan niyang masaksihan ang mangyayari doon. At doon na nga nila nasilayan sa loob ang 2 matanda na nag-aantay sa kanila. Habang pumisto na sila Goyo para ibitawan na ang mga manok, may napansin si Nuli sa hinlalaki ng paa ng matandang magbibitaw sa manok na may nakatali doong pulang tila sa paa. Hindi lang naman yun pinansin ni Nuli sa pag-aakalang baka may sugat lang sa paa ang matanda na yon. Nang bibitawan na ang mga manok, kaagad itong nagsangkaan. Maiging pinagmasdan ni Nuli ang mangyayari sa 2 manok. Nang makita niyang maghagis ng kapirasong uling, sa gitna ng ruwida ang kasama ng matandang nagbibitaw. Maniwala man kayo o sa hindi, nang inihagis ng matanda ang uling sa naglalaban na manok, biglang sumibat ng takbo ang manok ni Goyo. Papalabas ng ruwida. Lumusot yon sa ruwida. Papalapas kaya't ang nangyari, nagkagulo ang mga tao sa labas. May tari kasi ang manok na yon. Nang makita yon ni Goyo, kaagad niyang sinipa ang uling sabay labas ng sabungan at hinabol ang kanyang manok
na lumabas ng sabungan na yon. Kinuha ng matanda ang manok nito at lumabas ng sabungan. Takang-taka si Nanuli pati si Umar sa ginawa ng matanda. At isa lang ang hinala ni Nuli na nakontra ang tangan na karga ni Guyo. Ang ibang mga tao doon nagtawanan dahil sa nangyari. Subalit ang iba naman nagulantang sa takot sa nagaganap. Biglang nawala ang grupo ng mga antingirong matatanda at hindi nila alam kung saan yun nagtungo. Buddy, saan kayo nagtungo yung mga pangkat ng matatanda? Bigla lang naglaho Wika pa sa kanya ni Umar. Di ko alam, buddy, pero baka andito lang yun sa paligid. Sagot niya rito. Ang dami kasing tao sa sabungan na yon. Dahil sa tapat mismo ng sabungan, merong nagpalaro ng balibol na panlalaki. Kung pamilyar kayo sa paligan ng probinsya, makikita nyo yung palaro na yan. Balibol yan. Ang mga taga-bundok mga dyan, yung walang perang pampusta, mga buhay na hayop ang ipupusta nila doon. Kagaya ng manok, biik, batang kambing. Basta napakasya talaga ng fiesta sa lugar nila Nuli. Sa panahon kasi na yon, hindi pa kasi nauuso ang gadgets kagaya ngayon. At hindi lang sabong ang ginaganap. Merong baraha na kung tawagin sa Bisaya ay rifa, karakros o hantak. Sa baryo nila Nuli, hindi lang ganon ang magaganap. Noong mga panahon na yon, usong-uso din ang subukan ng mga agimat, mutya, anting-anting o mga kabal sa katawan. Magamat malakas pa ang sultada ng tanghaling tapat, nag-aya itong si Umar na pwede bang tumingin siya sa mga manok ni Nuli na binigay niya noon. Kung kaya't dinaanan nila si Mayok na kapatid ni Nuli doon sa pwesto nitong binabantayan kanina. Habang naglalakad silang apat sa baryo, papauwi sa bahay ni Nuli, nasipat niya ang kanilang bahay na maraming mga taong nag-iinuman doon. Nang medyo makalapit na sila sa kanilang bahay, meron silang napansin sa inuman na isang matanda na kasamang nag-iinom ng kanyang ama na si Luisito. Nakatalikod ang matanda na yon habang kausap nito ang kanyang ama. At nung makalapit na sila dito, biglang napangiti itong si Nuli. Nang maaninagan niya ang maamong pagmumukha ng ermitanyo, bumaba pala ng bundok ang ermitanyong si Dumeng. Subalit ang kanyang sayang nararamdaman, bigla yung napawi nang makita niya ang 5 matandang nakasali sa inuman nila Manong Dumeng. Nang mapansin ni Umar ang reaksyon ni Nuli, napatanong naman ito ng, "Bakit, buddy? Parang nakakita ka dyan ng multo Tumitig lang naman sa kanya si Nuli at maya-maya pa sumagot yun ng, "Nakita mo ba si ermitanyo? Yan Maging si Umar nang makita yon, tila ba nasayahan din siya. Subalit bigla din itong natigilan nang makita din ito ang 5 matanda na nakalaban nila Guyo. Maging ang mga matanda na yon, bigla ding natigilan nung makita sila nito na doon pala sila nakatira. Napatitig din ito sa kanilang habang nakangiti. Nang mapansin silang apat ng ama ni Umar na naglalakad, narinig pa nila itong nagwika ng, "Ayun na pala, yung anak ko." Kaya't napalingon sa kanila si ermitanyong Dumeng. Oy, Nuli, mabutit nakauwi na kayo. Kanina pa akong hanap ng hanap sa inyo Akala ko naglalayas ka na naman. Wika ng ermitanyo sa kanya habang patawa-tawa pa ito. "Ikaw talaga, Mano. Noon pa yon at iba na ngayon." Sagot naman niya dito. Teka, sino ba itong mga kasama mo? Kaibigan mo? Tanong nito kila Umar. "Oy Manong, maligayang pagbabalik, kamusta na ho kayo? Medyo matagal din tayong hindi nakita Wika ni Umar sa ermitanyo.
Bakit? Sino ka ba, Otoy? Hindi ko na kasi natatandaan eh. Uwi ka naman ng ermitanyo. Ako to, Manong, si Umar. Di mo na ba ako nakilala? Sagot naman niya dito. Omar. Ikaw pala yan, Omar. Pasensya ka na. Hindi ko kagad natatandaan. Medyo nagbago kasi ang itsura mo eh. Tumataba ka lalo. Kamusta na pala yung ina mo? Tuluyan na ba siyang gumagaling? Uwi ka ng ermitanyo dito. Sa muling pagtagpo nila ng ermitanyo, labis na tuwa ang nararamdaman ni Noli. Niyakap pa nga niya ang ermitanyo kahit napakaraming tao sa kanilang bahay. Matagal-tagal rin kasing hindi sila nagkita nito. Kaya't nung nakita nila ito, hindi masukat ang saya nilang nararamdaman. Subalit nang magtanong ang ama ni Noli kung bakit may dala-dalang sako si Mayok na nagdudurugo pa. Tiga anak, ano yung dala-dala ng kapatid mo? May dugo yan ah. Tanong ng kanyang ama doon kay Noli. Sinagot naman yon ni Noli. Nabihag nila yun sa sabong. At doon nagulat ang kanyang ama at ang ermitanyo. Kaagad dinala ng kanyang ama ang bihag doon sa kusina para lutuin at gagawing pulutan. Para makapagkwentuhan sila ng maayos ng ermitanyo, pinili nilang lumayo-layo na muna sa nagiinumang mga tao. Nang makalapit na sila sa manukan nitong si Noli, nagtanong sa kanya ang ermitanyo kung papaano niya nagamit ang bertot na hindi nga siya marunong magkabit ng tari. Huwag mong sabihin, Noli, na pinahawakan mo sa ibang tao ang gamit mo. Sabi ko sa'yo, huwag mong gawin ang mga bagay na yon dahil mawawalan ito ng bisa. Hindi naman, Manong eh. Kanina nga sinikap ko talagang ako ang magtatari. Akala ko kasi di ka na bababa ng bundok eh. Nang marinig yun ni Manong Dumeng, napangisi lang naman yon habang sumasagot ng, Akala ko sinuway mo ang mga bilin ko sa'yo. Kundi magsisisi ka. wika nito sa kanya. Nang sabihan niya ang ermitanyo na halos ang mga tao doon ay antingero, hindi man lang ito nagulat, bagkus sinagot pa siya nito ng, Kanina ko pa yung nararamdaman, Noli. Mamaya, manood ka sa palabas. sabay lakad ng ermitanyo papunta sa kanyang ama. Kaya't sila Umar naman ang nag-uusap patungkol naman sa mga alaga ni Noli. Tuwang-tuwa naman si Umar kay Noli dahil nagawa niyang maparami ang binigay niyang mga manok noon. Makalipas ang ilang minuto, tinawag sila ng ama ni Noli na luto na raw ang bihag ng manok. Kaya't lumapit na sila kay Manong Dumeng at doon namangha itong si Omar sa mga bisita nila Noli. Nang magkaroon ng tagisan ng agimat o mga karga sa katawan, ang iba dito nagpakita na ng mga medalyon o kwintas. Medyo nakainom na kasi ang mga tao doon, kaya't ang iba dito naghamo na ng subukan ng karga sa kapwa nila antingero. Subalit sa lahat ng mga antingerong naroroon, hindi nila alam na may kasama silang ermitanyo. At dito magimbal ang lahat ng mga antingero doon sa lugar nila Noli nang malasing itong si ermitanyong Dumeng at sumali sa tagisan ng karga. So ito na ang pinakainabangan ko. Ano kayang mangyayari, no? Pero napansin nyo naman, doon sa boses ko paputol-putol dahil sinipon tayo eh. Napakahirap mag-narit pag may nakabara sa ilong. Hinihingal ako. Pabang sa Far 15, kung idol nyo si ermitanyo, i-like nyo ang video natin. Yun lang. Maraming salamat. Magandang gabi.